Sumayaw kayo palakpak kayo Pasok na yung mga bata. Pasok na yung mga bata. Pasok na dun sa loob. Good morning po ulit sa ating lahat. Tayo po ay sasamba na ulit sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat po ay inaanyayahan na ihanda yung puso at isipan. Let us continue to worship the Lord, our God, our Master and Savior, Jesus. Let us worship Him in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sa inyo pong pangunguna at paggabay sa bawat isa po sa amin. Salamat sa isang linggo na inyo pong pangunguna, pagpapala sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagsamba ngayong umaga po na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All
Tawag sa pagsamba. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Oras mo para sa ating praise and worship. Good morning po. Good morning. Okay, so pakitapik nga yung katabi nyo. Tapik nyo nga. Tapos tanungin nyo, ready ka na ba? Ready ka na bang papurihin ang ating Diyos na buhay? Amen. Kung ready ka na, kantayin natin ang Halina Sama-sama. Ayan, malaya po tayong pumalakpak, sumayaw, kumanta, tuminta. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama. Awitin natin siya. Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong itaas! Itaas sa ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay! 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 Diyos ay buhay, buhay, buhay. Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Ang lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Pwede, sumigaw tayo! Sumigaw! Sagalang! Ang lahat ang nigalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya, purihin siya, iwalatiin siya. Walutan! Wakas na papuri sa Kanya ibigay. Awitan siya, purihin siya, iwalatiin siya. Sumigaw! Sagalang! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. One more time! Sumigaw! Sagalang! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sagalang! Sumigaw! Sagalang! Sumigaw! Amen! Amen! Let us shout hallelujah! Amen! 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 I have a question. Lahat ba tayo dito na naniniwala na pangalang Jesus is name above all names? Amen. That Jesus is King of Kings and He is Lord of Lords. Amen po ba? Karapat-dapat ang pangalan niya. Amen po ba? Amen. Kung karapat-dapat ang kanyang pangalan, let us give praise to His name. For His name is worthy. Kaya kantayin natin ang kantang karapat-dapat. Yes.
kabutihan mo. Dapat purihin sa'yo. Papuri ko sa'yo. Sa'yo lamang ang aming pagsamba, Lord Jesus. For your name is worthy, Lord. Hallelujah. Kasalanan ko, pinatawad na, walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, awitin ko, walang hanggang ang kabutihan mo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ka, ngalan mo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ngalan mo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ka, ngalan mo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Pupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Dapat ka, Lord God, dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ka, ngalan mo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ka, ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ka, ngalan. Karapat-dapat ang pangalan mo, Lord Jesus. Dapat ang papurihin, Lord Jesus. Dapat
ko sa'yo. Yes, Father God. Karapat dapat ka, Lord God. Your name is the name above all names, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for this day, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat dahil nandito kami ngayong umaga, Lord God. Maraming salamat dahil binigyan niyo kami ng time upang makapag-prepare na makapunta dito, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil pinapik niyo kami upang makapunta dito, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, upang pakinggan ang iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. We thank you for the rain. We thank you for the sun, Lord God. We thank you, Lord God, for the air that you've given us, Lord. Maraming salamat, Lord God. We thank you, Lord, for cleaning us, Lord God. Maraming salamat dahil pinatawad niyo kami, Lord God, sa aming mga madudugin namin kasalanan, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil nilinis niyo kami kasing puti ng mga ulap, Lord God. Kahit na kami kasing rumi, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. Ito ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Papurit palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Yung mas malakas pa po! Amen. 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 Panahon po para sa mga bata. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Of the world.
And let us not grow weary of doing good. Galatians 6 verse 9. Ayan. Sige po, i-stretch po natin yung ating mga kamay at atin po silang ipanalangin. Aming Panginoong Diyos, salamat po Panginoon sa buhay po ng mga batang ito na patuloy na nagagamit Panginoong Diyos para ibigay ang mensahe ng sayaw, ng musika, Panginoong Diyos, sa amin, Panginoong Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy po ninyo silang gabayan sa pagpasok sa kanilang paaralan at hanggang sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa kanilang tahanan at sa mga gagawin pa nila, Panginoong Diyos. Patuloy po ninyo silang pagpalain at patuloy silang maging ilaw, Panginoong Diyos, at asigin sa loob ng kanilang tahanan, maging sa kanilang paaralan, Panginoong Diyos. Ganon din po, pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga magulang na patuloy, Panginoong Diyos, na hinahayaan na mahubog po ang kanilang spiritual na buhay dito po sa church mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng mga kasama nilang mga bata, Panginoong Diyos, sa kanila pong organization, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy po na inyo kaming gabayan, Panginoon, kasama po ang mga batang ito, Panginoong Diyos. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you mga bata. Yan. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Tayo po ay magdaupang palad muna, magbatian. Let us sing, I love you with the love of the Lord. Batiin natin ang bawat isa. As many as you can po. Greet as many as you can. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in Him the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sapa po! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Sama po! Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Papuring palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y maupo sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Yan. So, masayang nakikita ng mga anak ng Diyos. Tayo po na mga anak ng Panginoon ay sama-sama nagpupuri sa Kanya sa araw po na ito. Yan. Yung ilang mga announcement po natin, especially yung atin pong family devotion, pakitignan na lang po doon po sa likuran ng atin pong liturgy. Nandyan po and it will be posted then. Iti GC tayo kakabsat. So, yan. Discuss ko lang po, maiksi lang ito, yung ating campaign. Sino po nagdala ng kanyang Bible? Pakitaas nga po. Pakitaas yung sarili niyang Bible. So, wala pa sa kalahati. Okay po, so we encourage everyone po, every time we go to church, every time kakabsat nga mapantay ti church, awitan tayo, dayjay Biblia tayo. Okay po? Dayjay ti may nga campaign tayo. May kadwa, let's get to church on time. Ti oras ti serbisyo tayo, ti oras ti panagdaya tayo kakabsat, mangrugi ti 9 o'clock, malpas tayo iti 11. So nagkaroon na po tayo ng konting adjustment based doon sa meeting nung Sunday ng atin pong church council officers. Yung 8:30, in-adjust natin ng 9 para lahat po tayo will get into church on time. Yan. So, stop becoming late to church. Okay po? Kan may kadwa, kunana, hantayong i-normalize being late to church.
So, kikinita tayo every Sunday, kakabsat in Kristo, on time. Yan. Tapos, we are still inviting you po sa ating midweek Bible study and prayer meeting. Every Thursday din po ito at 6 to 8 p.m. And then, yan, bati natin yung ating mga birthday celebrants. Happy birthday kay kapatid na Erich. Birthday po ni Erich on August 24, bukas. Yan. Sa August 27, si Brother Edwin Francisco Jr. Yan, nila Ate Mary Jane. Birthday din po niya on August 27. And si Sister Shani May Ramos, birthday po niya on August 28. Yan. And then, ay, sa September pa po ba? Doon po sa ating listahan ay, September 27 po. Advance na po, advance. At least, nai-advance na natin ng isang buwan. Okay po. Sige, kasi doon po sa listahan natin ay August 27. I-ano na lang po namin. Okay po, thank you po, Ate Mary Jane. Si Shani po, on August 28. And then, si Eileen Joy, Sister Eileen Joy. Saan ka na? Sa August 30 po ito. Kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba? August 30, and then si kapatid po na Ruben Abinoha, sa August 30 din po ito. Meron pa po bang wala po sa listahan? Please update us po. Yung mga wala po sa listahan ng August. Yan. So, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Can we sing a birthday song po sa kanila? Yan. Uncle Raul. August 28. Sige po, Uncle Raul, Uril, August 28 po. Yan, happy birthday po, Uncle Raul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God, may the Lord bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday po sa inyo. Advance happy birthday kay Sir Edwin. Yan. Bukas po ay invited tayo to eat their house ni Sister Erich. Yan. Sige po, panalangin po natin ang bawat isa. Katulad po ng focus natin, last Sunday, we are still focused on praying po para sa atin pong mga pamilya. Okay po, sama-sama po ulit yung mga magpapamilya, magkakamag-anak. Okay po, at patuloy po nating ilapit sa Panginoong Diyos yung atin pong mga pamilya. No? At patuloy na idulog ang pagpapala ng Panginoon sa atin pong mga tahanan, sa labas at loob po nito, sa ating mga trabaho. Patuloy nating ipanalangin. Okay po? So, pwede pong lahat, tayo mo ko. Yan. And let us again pray po sa atin pong mga family. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sapagkat ang bawat pamilya, tahanan ay naririto upang sama-sama na sumamba sa iyo sa dakilang araw na ito, Panginoong Diyos, na itinuring niyo pong banal at pinagutos sa amin na amin pong pakabanalin din, Panginoon. Sapagkat sa araw ng pamamahinga, ikaw ay namahinga, Panginoon. At binigyan mo ng halaga ang araw po na ito. At salamat sapagkat patuloy po namin itong nakikita. Kami na pamilya mo, Panginoon, mga anak mo sa iglesyang ito. Lalo tigit po ang bawat tahanan, Panginoon, na binibigyan ng importansya, binibigyan ng halaga, o Diyos, ang dakilang araw po na ito upang pasalamatan ka, purihin ka, at ibalik ang kanilang pagpupuri sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa lahat ng pamilyang naririto, Panginoon. Idinadalangin ko po sa pangalan ng aming Panginoong Sukristo ang inyong patuloy na pagpapala sa bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat pamilyang naririto, Panginoon.
buo man po sila o hindi, Panginoong Diyos. Lord, I declare blessing sa bawat tahanan, Panginoon. I declare grace, Father. Continue to anoint them, especially yung mga parents, Panginoon, upang yung worship, yung thanksgiving, yung service ay patuloy po nila na dalhin at ituro sa kanilang mga tahanan, Panginoong Diyos. Patuloy kami, Panginoong Diyos, mga parents na maging mabuting halimbawa, Panginoon, bilang isang mananampalataya at bilang isang tapat na lingkod mo, Panginoong Diyos. Upang yung aming tahanan, Panginoon, ay madala po namin ng lubusan sa iyong paanan at ang lahat ay makaranas ng inyo pong kabutihan, kahabagan at pagliligtas, Panginoong Diyos. Aming Ama, salamat po. Pagpalain niyo po kami sa sandaling ito, maging ang lahat na magawain po namin sa iglesyang ito, Panginoong Diyos, especially yung second church anniversary and egg anniversary, Panginoon, ng iglesia mong ito, Panginoon. Ganon din po, Lord God, ang lahat ng mga birthday celebrants po namin, we declare blessing, goodness upon them, Panginoon. Be upon them, Lord God. Ngayon at sa mga susunod po na araw ng kanilang mga buhay. Dinideclare din po namin yung blessing mo sa iyong mensahero, Panginoong Diyos, para sa amin ngayong umaga po na ito. At yung heart namin, Panginoon, patuloy nyo din po na pagpalain upang sa aming pagtanggap, hindi lamang po namin ito tatanggapin, ikukonsume, Panginoon, kundi ibabahagi namin ito sa iba. At ibubuhay namin ito, Panginoong Diyos, habang binibigyan mo kami ng maraming mga pagkakataon para mabuhay at maging patuloy na patotoo ng iyong kabutihan at ng mga mabubuting mga gawa, Panginoon. Ano man po ang aming mga pagkukulang, nahayag man po ulihim, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoong Diyos, sa araw po na ito, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas po ng aming mga buhay. Patuloy din po namin, Panginoon, na ipinapanalangin ang kapatid po namin, si Brianna Kate Iranjo, na may karamdaman, nasa ospital sa mga sandaling ito, Father God. Lord, we declare healing in Jesus' mighty name. Abutin niyo po ang batang ito, Panginoon, at pagpalain siya sa kanyang kalakasan. In Jesus' mighty name. Amen. Langin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Let us also praise God. Kasama po ulit natin ngayon. Salamat sa safe and sound travel ni Engineer Mac. Yan, kasama po natin ngayon si Engineer. Yan, sa atin pong pagsamba at pagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. Welcome back po, Engineer. Purihin ang Panginoon sa mapayapa at maayos po na biyahe. And yun, salamat sa wisdom ng Lord. Let's pray po kay Sister Precious. Na-adjust ang kanyang tawag dito, board exam, supposed to be August 19 and 20. So, na-adjust po siya ng September 1 and 2. Yan. So, panalangin po natin yung health po niya. Yan. At sa lahat pa po ng mga board exam takers po natin, panalangin po natin silang patuloy. Okay po? Sige po. God bless everyone po. Special offering po para sa ating mga student workers. Let me pray for you po habang tayo ay nagkakalob. Panginoon, maraming salamat sa financial na pagpapala na
na patuloy po ninyong ipinagkakalob at ibinubuo sa bawat isa. Salamat sa trabaho, hanap buhay, negosyo, Panginoon, at anumang pinagkakakitaan that glorifies your name, O Lord. Salamat din po, patuloy kami na nagiging bahagi sa buhay ng mga student workers po namin. I-bless niyo po ang mga biyayang ito na ibinabahagi ng bawat isa at patuloy na maging matagumpay at matapos. Until such time, Panginoon, na makita namin ang ganap na pagtayo ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, na nag-aaral upang maglingkod sa iyong ubasan. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. Niling ko po na lahat tayo tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Nakita nyo na po? Sige po, sumunod po kayo sa akin. Galatia chapter 6 verse 9. Ganito po ang kaniyang sinasabi. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ulitin ko po siya. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa, ganon din po ang pagkakarinig ng bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Salita mo, Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, laging Ating pong pakinggan ang mensahe ng awit na magmumula po sa TNMC Mixed Choir.
Hello, hello. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, anong oras na po? 10:13. Sige, subukan po natin na mapabilis or mapaiksi po ang part po na ito. Sige po, basahin ko po muli sa inyo sa wikang Ingles, sa Galatians 6 verse 9. Kung na nakakabsat, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ano po? God is good. All the time. And all the time, God is good. amen po. Tunay po ng ating Panginoong Diyos ay sobrang mabuti na po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, hayaan ninyo na kumilos ang Panginoong Diyos sa pag-remind sa atin na wag din po tayong tumigil na maging mabuti at sa paggawa ng mabuti. Pwede po bang iyuko natin ang ating mga ulo? At ako po ay mananalangin para sa ating lahat. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataon na muli Panginoong Diyos, tinawag niyo po ako upang magsalita at magbahagi ng inyo pong mensahe, Panginoong Diyos, sa oras po na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isang nakikinig mula dito, Panginoong Diyos, sa loob ng simbahan at hanggang po sa mga online viewers namin upang makarating at maisabuhay at maisapuso namin, Panginoong Diyos, ang inyo pong napakagandang mensahe, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, at patuloy ka pong paging sentro, Panginoon, ng aming buhay. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, naka-timer po ako, 15 minutes. I believe po, in-insert po ng Panginoong Diyos sa aking heart ang salita pong ito. Keep doing good. After last Sunday na na-remind tayo ng ating Panginoong Diyos through Pastor Francis na He will provide. Ano po? He will provide all our needs according to the riches for the glory of our Christ Jesus. So, nalaman po natin at napatunayan po ng Panginoong Diyos through that 1 week na sobrang grabe ng weather na naranasan natin, He provide. No po, hindi tayo makalabas ng bahay dahil sa malakas na ulan. He provide. I-provide na, DJ Makantayo. Pinobide ng Panginoong Diyos yung mga pangangailangan natin. Kaya po, hayaan po ninyo na i-remind tayo ng Panginoong Diyos sa mensahe po na ito na huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti. Hayaan niyo po akong mag-start sa isang simpleng question. Ayaw niya. Isa pa po. Ayan, hayaan niyo po ako na mag-start sa isang simpleng question. Kailan po tayo huling napagod ng sobra? Maalala niyo pa po? Maybe kahapon, maybe kanina lang. No po, maybe last month. Pero kailan po tayo napagod ng sobra? Hindi lang po usapan na physical. Ano po, kundi pati yung mental, yung emotion, pati yung spiritual life natin. The question is, kailan po tayo napagod ng sobra? Yung tipong masasabi po natin na, Lord, pagod na po ako. Pagod na po ako. Maybe you've been serving sa loob ng simbahan. Pwede po na patuloy ka at tuloy-tuloy kang nananalangin sa iba. And maybe you are doing your best to do what is right. Pero feeling natin parang walang nagbabago o walang nangyayari. And sometimes we ask, ano po? Na Lord, worth it pa ba? At may nangyayari pa ba? At kailan po ba darating ang breakthrough? Kakabsat mabalin nga adda kada tayo, itang ako na, apo, nabanog akon, kasanupay kabayag. No pa may mga katagang, may mga salitang nasasabi natin sa Panginoong Diyos. But today mga kapatid ko, God reminds us, keep doing good. Keep doing good. Kasi po hindi sinasabi ng Bible na hindi tayo mapapagod. Hindi sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos kahit halongkatin po natin ito, hindi niya po sinasabi na hindi tayo mapapagod. No po? Pero sa katotohanan po na sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 9, ano po, na nare-recognize that there will be a moments, no po, na we become weary. Pero ano pong pangako ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Apostle Paul? Do not give up. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo ngayon, do not give up. Parang Nike lang po, ano? Ano po, mayroon po tayong 5 pag-uusap-usapan dito, pero maikli lang po ito. Una, get tired,
but do not give up. Okay po. Sa Galatians 6 verse 9, hahati-hatiin po natin Una, let us not become weary in doing good. Pansinin niyo po hindi niya po sinabi na never get tired. Wala po tayong mababasa dyan na never get tired. Ano po? Kasi po, because getting tired is normal. Abnormal tayo noon, tayo nga mabanog. Kasi po kahit yung mga faithful na tao, faithful na servant ng Panginoong Diyos, nakakaramdam din naman po ng pagod. At kahit po yung mga manggagawa ng Panginoong Diyos, leaders, napapagod din po sila. Napapagod din po. Tingnan po natin si Prophet Elijah. Balikan po natin si Prophet Elijah. After nung experience sa great victory, nabanog suna, na-discourage, na-exhaust suna, and instead immediately condemned God. Ano pong ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya? Inalaw po ng Panginoong Diyos na mag-rest si Prophet Elijah. And provide ng Panginoong Diyos yung kaniyang pagpapahingahan. And this reminds us, mga kapatid ko, that God understand our weaknesses. Matarosan ni Apo Diyos. Matarosan ni Apo kakabsat. And maybe nabanog tayo at it's okay to say, Lord, pagod na po ako. Pero mga kapatid ko, wag po nating sasabihin na, Lord, susuko na po ako. Amen po, wag po nating sasabihin na susuko na po ako kasi may malaking difference iyon. Malaking pagkakaiba. Ano po? Kaya naman mga kapatid ko, rest, but do not quit. Okay lang umiyak ka ng umiyak pero wag kang mag-quit. At okay lang na mag-ask ng help, but don't quit. And then pray again, but do not quit. Gamin kakabsat, aginana ka, ngam saan ka, nga agsardang. Saan ka, nga agsardang. Sometimes you don't need to quit. Basahin po natin, you simply need to return to God and receive His strength again. Amen po? Hindi natin kailangang mag-quit. Kailangan lang nating bumalik sa ating Panginoong Diyos and we will receive yung strength na ibibigay ng Panginoong Diyos sa atin. Pangalawa po, your seed is not wasted. Second part ng Galatians 6 verse 9, for at the proper time, we will reap a harvest. Pansinin din po ulit natin proper time. Proper time. Hindi time natin. Pero time ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin yung buhay ng isang farmer. Kapag nagtanim po ang isang farmer ngayon, hindi yan babalik, ijetalon na nga damagon na nasaan ang ani ko. Kasi naiintindihan niya mga kapatid ko na may process. Ano po? May process. Seed, tapos watering, tapos waiting, tapos growth, tapos after that growth, harvest. Ganon din po sa spiritual na buhay natin mga kapatid ko. Maybe you've been praying for your family, then hanggang agsardang, keep praying. Or maybe you've been serving someone, keep serving. You've been trying to live right, hanggang agsardang, keep doing what is right, and stop doing not is right. Ano po? Your prayer is a seed. Ano po? Your obedience is a seed. And your service is a seed. Ano po? Ti kinaimbag mo kat bukal. Ano po? Ti kararag mo kat bukal. Ti pa nagserbim kat bukal. And just because you don't see the fruit yet, doesn't mean the seed is wasted. Na po, sometimes God is working beneath the soil before He allows us to see above the ground. Tingnan niyo po yung sarili niyo ngayon. Di ba hinayaan po natin kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay natin, and after na kumilos ng Panginoong Diyos sa buhay natin, nakita kung gaano ka-powerful ang Panginoong Diyos through our life sa pamamagitan ng ibang tao, nakikita nila sa buhay natin. At nagniningning tayo, nag-iilaw tayo sa buhay, nila ganon din po ang buto. Kumikilos ang Panginoong Diyos mula sa lupa bago natin makita sa taas. So don't give up just because you cannot see the result yet. Gamin kakabsat,
yung seed po natin ay hindi nagiging sayang. At pangatlo, God sees your faithfulness. Nakikita po ng Panginoong Diyos. Ano po, sabi niyo, if we do not give up. Ano po bang reason? Sometimes the reason we want to stop is it's because nobody notice. Totoo naman po eh. At yun po yung nagiging culture na ng tao ngayon. Kahit man hindi ka nakikita ng tao, pero ang katotohanan, nakikita ng Panginoong Diyos yung faithfulness mo. Ano po? Sinasabi natin minsan, bakit ko pa gagawin? Wala din namang nakakapansin. Wala namang nagsasabi ng thank you. Pero ang katotohanan, mga kapatid ko, God sees what people don't see. Nakikita ng Panginoong Diyos at ang hindi nakikita ng ibang tao. Maliit man o malaki na ginawa natin sa ating Panginoong Diyos na hindi nakita ng tao. Mga kapatid ko, nakikita po iyon ng Panginoong Diyos. No? People may not notice your sacrifice. No? Pero kaya ng Panginoong Diyos, nakikita ng Panginoon. People may forget yung kabutihan mo sa kanila, pero ang Panginoong Diyos naaalala niya kung gaano kakabuti sa iba. No po? And people may not know how difficult, gaano kahirap para sa iyo ang magpatawad. Pero alam ng Panginoong Diyos iyon. God knows. Sabi niya nga po sa Matthew 6 verse 4, na-remind po tayo sa Matthew 6 verse 4 lagi, na our Father sees what is done in secret. Kaya tatandaan natin mga kapatid ko, tignan niyo po yung pinakaunang bullet. Your goal is not the applause ng ibang tao. Ang goal natin mga kapatid ko is faithfulness. No po? Ti panggap kakabsat tayo kat saan ti palakpak dagiti tao. Ti panggap tayo kat ti kinapudno ken kinamagatalok iti Dios. No po? Hindi natin kailangan na maipakita sa iba. Kasi po, you don't need anyone to recognize you. Kasi hindi pa nakikita ng tao, nakikita na ng Diyos. God already sees you. Balikan ko po yung sinabi ko, kahit sa pinakamaliit at pinakamalaki na ginawa natin para sa ating Panginoong Diyos, nakikita po iyon ng Panginoon. Pangapat po, depend on God's strength. 3 minutes na lang. Pero hayaan nyo pa kung mag-leeway ng konti. Number 4, depend on God's strength. Sometimes we become tired because we are trying to do. Sinusubukan po kasi natin naggumilos, no po? We're trying to do God's work using yung sarili nating lakas. Sinasabi natin kasi lagi, kaya ko to. Ako na bahala. I can handle everything. But eventually, nare-realize natin, I cannot do this alone. Hindi mo kakayaning kumilos ng gamit ang sarili mong lakas. Anong sinasabi ng John chapter 15 verse 5? Apart from me, you cannot do nothing. Wala tayong magagawa kung malayo tayo sa ating Panginoong Diyos, because the Christian life, mga kapatid ko, was never designed to live in our own strength. Saan nga nasigod kakabsat, tibiyag ti Kristiyano kat bukod, tayo apigsa. Kailangan po natin, we need Jesus every day. I believe may iba-iba po tayong ministry, loob man o labas ng church, but we need Jesus. Every difficult season ng buhay natin, we need Jesus. Kailangan po natin ng ating Panginoong Diyos. So instead of saying, mga kapatid ko, na Lord, give me strength because I have to do everything myself, ang prayer natin, mga kapatid ko, meron po ba? Lord, teach me to depend on you. Tingnan niyo po yung simpleng prayer na ito, Instead na sinasabi natin na tayo na ang bahala sa ating Panginoong Diyos, dapat yung prayer po natin, Lord, teach me to depend on you. Give me your strength to do what you have called me to do. In Ilocano, kunana, apo.
isurom kanyak ti agtalakken ka, itad mo kanyak ti pigsa, tapno maaramidak, iti intuding mo, kanyak. No po, kaya makikita natin yung difference ng pagsabi na wala tayong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At napaka-powerful ng simple prayer na ito, mga kapatid ko. Ipinapakita natin na tayo'y nagdidepend sa strength ng Panginoong Diyos, sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat wala pong mahirap na kayang gawin ng Panginoong Diyos sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po lagi tayong mag-depend sa strength ng ating Panginoong Diyos. And last, when you feel like giving up. Maybe, meron sa atin dito, kailangan po yung reminder na ito. Pwede po na meron sa atin na you've been doing good for a long time. Mahaba na. Napagod ka na. Na-disappoint ka na. Na-discourage ka na. And you're asking, Lord, may isa-isay pa ba ang ginagawa ko? Pero sa mga kapatiran po na nakakaranas ng ganito, mabalik po. Nakakaranas, ito po ang reminder natin ngayon. Our reminder is, don't give up. Saan ka agsardeng? Pwede niyo po bang sabihin ulit sa inyong katabi, don't give up? Saan ka nga agsardeng? Your story is not finished. Saan final pa ti istorya me? Hindi pa tapos ang iyong istorya. Your seed is not wasted. Saan nga nasayang tibukal mo kakabsat? Nga imulang. Your prayer is not ignored. Your obedience is not meaningless. Your service is not forgotten. No po? Kasi po, nakikita ng Panginoong Diyos. God sees. God knows. No po? At anong sinasabi ng Galatians 6 verse 9? There is a harvest. There is a harvest. Tatlong bagay po, na kailangan nating matandaan. Una, rest, but don't quit. Pwede tayong mag-rest, pwede tayong umiyak, pwede nating i-admit na pagod na tayo, but don't abandon what God has called you to do. Saan nga diyag painanakang, kamaham mo nga ramidanan, malpas ka nga painana. Yun po ang maling culture. Hinahayaan tayo ng Panginoong Diyos na mag-rest kapag napapagod tayo. Pero after that rest, bangon. Doon tayo ulit sa gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Agina na kagamin numasapol. Ngam saan ka agsardeng. Huwag tayong tumigil, mga kapatid ko. Libre na nga pong binibigay ng Lord sa atin yung pahinga eh. And sometimes gumagamit pa ang Lord ng pwedeng tao, pwedeng lugar, na pagpapahingahan natin. Rest is not failure. Tandaan po natin yan. Hindi ibig sabihin na nagpahinga ka, talo ka. Pero yun po ang POV ng mga tao ngayon na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Nung nagpainana ka, naabakan. Kasi para ka nang sumuko eh. Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoong Diyos, after you rest, rise again, pray again, serve again, and trust Him again. Magtiwala tayong muli sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, plant the seed and trust God with the harvest. Ang responsibility lang po natin, is obedience. Linawin po natin, And God is responsible for the result. Kaya tayo napoprostrate eh. Doon tayo agad sa result. Kaya po ang sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, ang gagawin mo lang, anak, mag-obey ka lang at ako na ang bahala sa result. Our responsibility is obedience and God is responsible for the result. Mga kapatid ko, we plant. God gives the growth. Kasi ang trabaho po natin, titrabaho tayo kat agmula ka nagtulnog. Ti Diyos ti mangipaay, iti pa nagdakkel, iti bunga.
So do not worry about controlling everything. Instead, plant the seed, trust God with the harvest. Panghuli po, live for God's will done, not people's applause. Makalimutan man po ng tao, no? Hindi ka man manotice ng tao, no po? Mainit Hindi na kasi gumagana yung aircon dito. Sa taas, people may not notice, people may not say thank you sa'yo, pero nakikita yon ng Panginoong Diyos sa'yo. Nakikita lahat ng Panginoong Diyos kahit hindi nakikita ng mundong to. Matthew 25 verse 23 reminds us of the reward for faithfulness. Well done, my good and faithful servant. So kakabsat, agtulnog tayo. Sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. And after that, yung reward natin, ito po. Well done, good and faithful servant. I believe yung mga nauna po sa atin, narinig na po ito sa kanila. Narinig na po na nila ito. Natapos na po nila yung kanilang takbuhin. And that should be our goal, mga kapatid ko. Hindi po yung palakpak ng tao. Hindi po yung papuri ng tao. Hindi yung recognition ng tao. Hindi po yung popularity, yung kasikatan. Ang kailangan po natin, mga kapatid ko, God's approval. Yung approval ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid ko, church, don't underestimate the power of a small act of faithfulness. Kahit pinakamaliit po. Kahit pinakamaliit na bagay na gagawin natin sa Panginoong Diyos, it counts. A simple prayer, pwede niya pong baguhin yung buhay natin. Through sa tulong ng ating Panginoong Diyos. A simple encouragement, mga kapatid ko, pwedeng mapalakas yung iba. And a simple act of kindness can touch someone's heart. And lastly, a simple yes, Lord. Pwedeng mabago yung direksyon ng buhay mo. Sometimes we think only the big things matter. Yung malalaking bagay lang. But God also sees, the small things we do with a faithful heart. Kaya po kahit pinakamaliit na gagawin natin sa Panginoong Diyos, nakikita po iyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya po wag tayong malulungkot kapag hindi tayo napapansin in doing something. Nakikita po iyon ng ating Panginoong Diyos. So, keep praying and keep loving and keep serving. Keep forgiving and keep obeying God's word. Even doing good. Even when you are tired, uray no nabanogkan, uray no awan ti makakitkitan, even when nobody notice, even when the answer seems delay, uray no kasla nabayag ti sungbat ti Dios. Uray no kasla nabayag ti sungbat ti Apo Dios, kasi po yung Galatians 6 verse 9, binibigyan tayo ng promise ng ating Panginoong Diyos through Paul. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Church, maybe, andun po tayo sa planting season ng buhay natin. Pwede din po na nandun tayo sa waiting season ng buhay natin. And maybe you're in growing season. Kaya po tatandaan natin, every season has a purpose. Ada panggap titungpal panawan tibiyag tayo. Saan ka nga agsardang ititing nga ti istoryam? Don't give up in the middle of your story. Nasa climax ka na Pababa ka na sa rising action. Apay nga agsardang kapay. Instead, lagi nating sabihin sa ating Panginoong Diyos na samahan niya tayo kasi yung harvest po is in God's hand. Kaya naman po, pwede po ba nating sabay-sabay na i-declare? Yung pinakauna po sa taas, 1, 2, 3, go! Ne. Ulit.
Yan, pwede po ba natin sabay-sabay na i-declare? 1, 2, 3, go! Mabalin ang magbanugak ngam. Sumuko. Tingnan niyo po muna yung katabi niyo. Smile. Mabalin nga mabanog tayo. Ngam saan tayo sumuko. Pangalawa po, saan ko pa'y ang makita ti bunga ngam agmulaak latta. Po, pangatlo, babaan ti parabor kan ti pigsa ti Dios agtultuloyak nga agaramid tinaimbag. Na po, mapagod man tayo mga kapatid ko, wag tayong sumuko. Remain faithful until the end. Kasi po, the God who called you is also the God will sustain you. Maalala niyo po yung sinabi ng ating Panginoong Diyos, Pastor Francis, He will provide. Kaya po, mag-remain tayong maging faithful mga kapatid ko until the end. Keep going and keep trusting, keep serving, and keep doing good. Huwag kang sumukong sa paggawa ng mabuti. Finish well. Remain faithful until the end. Ulitin ko po because the God who called you is the God who will sustain you. Ti Dios, anangayab ken ka, ket isumat ti Dios amang ted, ken ka, tipigsa, para po magpatuloy tayo. Ito po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Paalala mula po sa Biblia, matatagpuan po sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang paghahandog, tithes, pledges, and thanksgiving offering. Awitin po natin ang give thanks habang tayo nag-aambon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, aming Panginoong Sus, sa iyong kabutihan, biyaya, kapatawaran, at patuloy na pag-ibig sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat sapagkat patuloy naming natututunan na maghandog para sa iyong mga ministeryo at gawain, Panginoon, na inyo pong itinalaga sa amin. Sa aming paghahandog, pagpalain mo po kami, maging ang mga handog na ngayon ay tinatalaga po namin sa iyong dambana. At patuloy nawang dumaloy ang higit pang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Para po sa awit ng pasasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang Samahan mo ako, Jesus, O Master, let me walk with you. Samahan mo ako, Jesus, sa paggawa, paglilingkod, lihim mo ay ipatalos at lalakas yaring loob. Ang pusong ng lulupaypay, sana'y aking matulungan. Salita ng pagmamahal, ang sa kanya'y aalalay. Sana'y turo ang magtiis sa gawain ng pag-ibig, nananalig na magahis, kasamaan sa paligid. Lubos kaming nagpapasalamat, aming Ama, sa inyo pong kabutihan, katapatan, biyaya at pagpapala sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa aming pamilya, salamat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, salamat sa iglesia pong ito na inyo pong patuloy na pinagkaloob sa bawat isa po sa amin upang dito kami magsama-sama upang sambahin ka, kilalanin ka at lulhatiin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy na ibinibigay mo sa amin ang kasiguraduhan ng aming kaligtasan sa pamamagitan ng iyong biyaya ng aming pananampalataya kay Kristo Jesus na aming Panginoon at sarili po naming tagapagligtas. Salamat sa sandaling ito na kami po ay tinipon mo upang kami ay sumamba, magpuri, sama-sama na umawit, Panginoon, at ihayag ang amin pong pasasalamat sa iyo. Salamat po sa mensahe ng buhay namin pong napakinggan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ipinaalala mo sa amin na kahit na kami napapagod, hindi kami dapat sumuko at tumigil upang ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Sapagkat tinawag mo kami upang magpatuloy kahit na kami ay napapagod pisikal, emosyonal, intellectual, spiritual, Panginoon. Pero pinapaalala mo sa amin, walang puwang nawa sa aming mga puso ang pagtigil upang ikaw ay paglingkuran, luwalhatiin, dakilain at pasalamatan, Panginoon. Salamat po sapagkat sa panahon ng kapaguran, binibigyan niyo po kami ng kapahingahan. At ang kapahingahan na ito, Panginoong Diyos, ay hindi kayang ibigay ng mundong aming ginagalawan. Ang kapahingahan po namin ay sa iyo. At ang kalakasan po namin ay nanggagaling din sa iyo, Panginoon. Because you supply, Panginoong Diyos, all our needs according to your riches in Christ. Glory. Kaya salamat po sa paalala mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod, si Pastor John Lester, Panginoon, na iyong ginamit upang ang iyong mga salita at paalala ay marinig ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, aming Ama, sa inyo pong kabutihan. Idinadalangin ko po na patuloy nyo kami na pagpalain, ingatan at gabayan, maging ang mga kapatid kong naniniknulohod, Panginoong Diyos, nagpapasalamat, humihiling muli sa iyo ng inyo pong habag at biyaya, Panginoon. Maging ang bawat isa po sa amin, pati po ang mga batang kasama namin sa pagsamba sa lugar po na ito. Sama-sama niyo po kami na pagpalain, Panginoong Diyos, pagalingin ang aming mga karamdaman at patuloy na maghari at manguna ka sa amin pong mga buhay ngayon at magpakailanman, Panginoon. At magpatuloy kami sa paggawa ng mabuti para sa kapurihan at kadakilaan ng iyong pangalan. Pagpalain mo mga aming mga puso at pagpalain mo kami, Panginoong Diyos, sa amin pong paghayo.
Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Sa pag-asang ikaw lamang ang tanglaw sa aking daan, sa alay mong kapayapaan ako'y loobing mabuhay. Napakaganda po ng paalala sa atin ng Panginoon. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong tumigil sa pagpupunla ng mga butil. Ito ay ang butil ng pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, pagtutulungan. At darating ang panahon na ang bawat isa po sa atin ay aani ng ating mga itinatanim. Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Ating itaas ang ating mga kamay at tanggapin at saluhin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, ang siya nawang patuloy na kumilos at magbuhos ng kanyang walang hanggang biyaya at pagpapala sa inyong buhay, sa inyong tahanan, sa inyong mga pangarap, sa inyong mga trabaho, upang maranasan ninyo ngayon at magpakailanman ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabutihan. Sumayin nyo ang di malirit na pagpapala, siksik, liglig at tumaapaw na nagmumula sa Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Isang malakas na papuring palakpak po sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po'y maupo muna sa presensya po ng ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Let us praise God. Sabay-sabay po tayo. Amen. Amen. Minsan pa po, malakas sa papuring palakpak para sa ating Diyos na buhay. God is good! And all the time! Amen. We ended up 10:51. Okay, so announcement po ulit. This is our campaign. Let us all be on time. Okay po, 9 a.m. to 11 a.m. po yung atin pong pagsamba. And do not forget to bring your Bible. Lahat po may Bible, tama po? Amen. Sino pa pong walang personal na Biblia? Sino pa po? Bibigyan namin ng personal. Ilan? 1, 2, 3, 4. Pakilista nga po. Sige, pakilista lahat ng walang personal na Biblia. Okay? At ESP, sige po. Pakilista po yung mga walang mga personal na Biblia at bibigyan po namin kayo ng personal na Biblia. Okay po? So, si Sister Lala, Sister Marga, si Jorina, yan, si Ate Juliet, Kagawad Raquel, sina po, si Lovely, si Ninang, si Auntie Litsing, si Ninang Yoli, taas po, sige, taas ang kamay. Yan, si Jasmine, si Drex, tapos yung mga magkakapatid. Sige po.
si Auntie Sally, si Auntie Mary Jane. Sige po, bibigyan po si Auntie Juliet. Yan. Okay po, i-award po natin yan on Sunday. Okay po, so bibigyan namin kayo ng mga personal na Bible po ninyo. Okay po? So, please, sa mga may mga Bible po, let's bring our Bible sa church. Okay? That is our campaign. Walang church members na pupunta po sa church na hindi dala yung kanyang Bible. Okay? Para nababasa po natin yung ating Bible. At walang church members na malilate na. Okay po? Oh, wake up early para sa Lord ang gagawin po natin. Sabi ng message sa atin, plant a seed. Seed po ito na plant natin. And time will come, I believe. I believe on God's promise. You will reap a good harvest. Okay po? Tayo po tayong lahat. Pwede na po tayong umuwi. If you want to stay pa, pwede pa naman po. Awitin ulit natin ang I love you with the love of the Lord. Tayo po ay magbatian. With the love of the Lord, I love you with the love of the Lord. I can see in you. Ang anniversary po pala natin ay second week ng September. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love. Ingat po tayo, madulas ang daan. God bless po. Madulas po ang daan. Ingat po tayo sa kalsada. God bless everyone po. God bless everyone po. God bless po. God bless Aida. God bless po. God bless po. Sama kayo sa youth. No. God bless na po. God bless po, ante. God bless nila. Hello, baby. God bless you. Puti-puti ah. Ay, pakialaman doon sa church. God bless po. God bless. Thank you, sir. God bless again. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. God bless. God bless po. God bless. See in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. O, tawagin mo sila. Picture that, kabataan, picture.